Hi! Good morning! Good morning everyone! So ngayon, meron akong discussion about sa experience ko sa nail fungus ko sa paa. Okay? So, bago ko to i-discuss, ipapakita ko muna yung itsura ng toenail na meron ako ngayon. Okay? Ganyan po yung itsura niya ngayon. So, alam naman ho natin na fungus po ito. So, ngayon, paano ko ba mapiprevent yung paglaki neto? Kasi, in my experience, sa pag-research kasi sa Google aside, okay, meron kasi akong nakita doon na yung fungus kasi daw, nagkukos siya ng discoloration. Okay? Nagkakaroon siya ng yellowish na green yung affected area ng nail bed. So, kaya siya nagkakaroon ng ganito siya sa mga kuko natin. Lalo na't nagkakaroon siya ng nung pinagmulan nito is nasugat kasi siya. Nasugatan ko siya nung naglinis ako. Okay? Ganito kaya siya nagkaroon siya ng bacteria sa loob. Okay? Ang i-discuss ko kasi, paano ko siya ma-prevent using our product or using my own technique sa pag-ayos neto or aayusin neto. Okay? So, based sa mga nangyayari, okay, i-discuss ko lang based to sa mga na-research ko. Okay? Nail fungus. Okay? So, ano ba yung fungus? So, bacteria, bacteria causes siya from siguro sa or sa illness ng ano bang cause neto? Illness or hindi ako masyadong magaling sa term na to, pero nagkukos siya ng damage sa cut ng I'm a bit confused sa pag-discuss nito ha. Kasi iniisip ko pa kung paano ko siya i-deliver Sa pag-cut ng nail bed. Sa pag-cut ng nail bed. Wait lang. Okay. I'm gonna repeat it again ha, kasi medyo nag-buffer ako ngayon. Kasi medyo sinisink in ko muna yung mga i-discuss ko. But anyway, since naka-live na rin naman tayo, pagpasensyahan nyo muna at medyo nagba-buffer pa tayo. Okay? So, para siyang fungus na nagkukos siya ng bacteria na meron kang maling ginawa sa nails mo. Like, for example, naglinis ako ng kuko ko. So, namali ko siya ng pag-cut sa area na yon, kaya siya nagkakaroon siya ng discoloration. Okay? So, it's called a bacteria siya na nagkukos siya ng discoloration. It causes discoloration. Discoloration. Okay? From cutting sa nails. Anyway, basta bacteria siya nagkukos ng discoloration sa maling pag-cut ng nails natin. Okay? Okay, ganun siya. So, na-gets nyo naman siguro yon. Okay? So, ngayon, paano natin to
prevent para nang sa ganon, yung nails na to, hindi siya kumalat sa pinaka-nail bed natin. Okay? Using our technique sa gagamitin natin yung technique ng pagiging nail tech natin. Wait lang ha. Medyo mainit eh. Nag-discuss ako. Naka-live ako ha, pero ika-cut ko rin to mamaya. I-edit ko rin to mamaya. Okay? So ngayon, ang malalaman kasi natin ngayon dito is minsan hindi natin alam kung paano siya gagamutin. Okay? So since meron naman tayong mga practitioner, pwede naman natin siyang ilapit doon kung sakaling hindi natin talaga kayang gamutin to on our own. Okay? Dahil sa mga nail tech na pabaya, or siguro meron ka ding nagawa sa nails mo, siguro umapak ka ng mga bagay-bagay na nagkakaroon siya ng bacteria at pumasok sa loob ng nails natin. May mga ganong instances na may encounter mo, kaya nagkakaroon siya ng fungus sa loob. Okay? So ngayon, meron pa akong na research pala na etong fungus po pala na to is it can spread from our bloodstream. Like may tendency or may chance na papasok po siya sa pinaka blood vessels na meron dito sa area ng part ng skin natin. So, ang tanong po kasi niyan is medyo mag-aalala po ba tayo sa ganong cases? Yes, you have to. Parang serious cases siya kapag fungus na po yung pinag-uusapan. Okay? Medyo seryoso siya kasi it can also damage your health, kumbaga. Okay? Parang ang pinaka-simple term nun, lalo na mahina po yung immune system natin, okay? It may cause a lot of damage, hindi lang po sa pinaka-nail bed po niya. Pwede siyang pumasok ho talaga na magkakaroon siya ng cause ng pagsuswollen, okay? Magkakaroon siya ng any type na may experience mo dahil lang dito sa maliit na bagay na to. Okay? So siguro sa palagay mo is maliit lang po siya. Pero kung pagbabasihan natin yung scientific na discussion, okay? Hindi po siya basta dapat binabaliwala. Kasi serious illness na po siya. Okay? Ngayon, ang itatanong ko is ang magiging concern po kasi talaga natin dito is paano po siya ma-prevent. How to prevent. Okay? Based on my in my own research lang po ito. Based on my own understanding lang din po ito. Yung fungus po, pwede po siyang i-treat ng mga lasers. Okay? Hindi ko alam kung anong klaseng laser to, pero pwede po siyang gamutin through laser. Kung sakaling gusto mo ng mga tawag dito, yung mga medical medical analysis na siya. Like, 'di ba? So pwede po siyang recommended siya sa laser na prevention, like treatment. Okay? Meron din gumagamit ng mga oral, kung sakaling oral treatment, kung sakali pong pumunta po kayo ng doctor, okay? So, majority po ng doctor, reresitahan po kayo ng mga
oral treatment. So, hindi ko na inaalam kung anong klase ng mga oral treatment po yung inaano nila. Pero, isa po ito sa mga it can prevent you from causing damage like fungus. Okay? So, since napansin nyo kung gaano na siya kalaki, kasi dati, nung kinat ko po kasi talaga ito, dumugo siya. Okay? Hanggang sa nag-healed po siya, dumugo siya sa part na to. Hanggang sa nag-healed na po siya. Kumbaga parang nag-dry. Okay? Pinabayaan ko lang. Hindi ko inakala na magkakaroon po siya ng fungus. Kasi kinat ko lang po yung area na to dito. Tapos parang dumugo siya ng bahagya. Okay? So medyo masakit, nasaktan po ako. So ibig sabihin, malala yung naging cause neto or effect neto sa pinaka-nails ko. So, pinabayaan ko siya, nabasa, tapos hanggang sa nag-healed. Pero, dahil sa medyo may katigasan din yung ulo ko, tinakpan ko pa rin po siya ng nail extension. Like, nail extension na ginagawa ko. Okay? Ngayon, yung nail extension kasi na yon, it lasts longer, like month. Okay? Kasi, parang nagdi-deform na po kasi yung pinaka-area na to dito. Parang natanggal na talaga yung mga unnecessary na tumubo ng nails. Ng nails ko dito, parang, basta parang sa sobrang kinat ko siya ng ganon, parang yun yung way ko na para sana hindi na siya magkaroon ng something sa nail bed ko. So, kinat ko siya ng paganon. So, pangit siya tignan. Na-realize ko na pangit siya tignan. Ngayon, mas okay siguro na baka umokay siya kapag tinakpan ko siya ng nail extension. Okay? So, ganun yung naging kahinatnan ng pinaka-toe nail bed ko. Kaya nagkaroon siya ng ganito. So, pinabayaan ko, ayun. Ngayon, balik tayo ulit dito sa prevention. Hindi po advice na takpan ho siya ng nail extension nang hindi po siya kinakat yung area na to. Okay? Actually, mamaya, i-discuss natin kung paano ko siya ikakat para nang sa ganun, makita nyo po yung procedure kung paano ko siya ayusin. Through our way ng pagiging nail technician natin. Okay? Dito na tayo sa prevention. So, meron tayong laser. Pwede siya for treatment. So, oral treatment, ayun, kapag ka-advise na ng doctor. Pero wala akong nabasa pa na something na sinabi doon sa research ko is pwede siyang i-cut, okay? Cutting the affected area. The affected area kung medyo lightest pa yung infection niya. Okay? So, pwede siya hanggat maaari iti-trim down mo talaga yung affected na area. 'Di ba? Kung sakaling mild lang yung tinubo niya, pero kasi ang nangyari kasi sa nails ko, okay? Dito kasi siya nag-start. Okay? Dito siya nag-start. Ngayon, hindi ko kasi pwedeng, eto, medyo okay pa to dati eh. Clear vision pa to ng nails ko eh. Kasi parang brown pa siya dito yung part na to. Kaso, ang nagkaroon kasi dito, nag-start kasi siya ng pagkakaroon ng discoloration is dito na. So, hindi ko siya pwedeng i-cut dito ng kasi magkakaroon siya ng pangit yung image niya. So, hinayaan ko lang talaga na mag-healed siya. So, hinayaan ko lang siya. So, hindi siya pwedeng advice na kailangan ko siyang i-cut dito. Kasi paano na lang yung area na to. Okay? Pero kung once siguro kung nag-start yung fungus dito sa bandang taas, okay, dito banda, pwede mo siyang i-trim down
until na until siya tawag dito, mag-heal down or matanggal yung mga fungus, yung mga unnecessary discoloration sa kuko natin. Kung dito po siya nag-start. Okay? But in my case kasi, nandito po kasi yung nag-start. So, dito kasi na-cut ng area na banda dito. Kaya siya nagkaroon siya nag-start dito. So, hindi siya advisable. Buti sana kung dito siya sa on top. So, pwede siyang matrim down trim down natin. Okay? So, how to prevent? Medyo, siguro ito na yung pinaka naunawaan ko based sa research ko. Okay? Hindi naman ako super nag-research ng ganun kahaba. Based lang to sa naunawaan ko sa na research ko. So, how? And siguro I'm gonna try to include when. Kailan? Okay? Kailan siguro siya nangyari? When, parang ganon. When it happened or when to prevent or when to ano pa ba? When it happened. Okay, for example, dito muna tayo sa when it happened. Okay? Parang eto, bago kasi magkaroon siya ng ganito siya kalaki, parang weeks na siya, nagkaroon na siya ng ganito kalaki. Like, siguro 2 weeks na. Okay, sabihin natin 2 weeks na. Okay? When it started. Like, nasa 2 weeks na po siya. Okay? So, ngayon, ang pwede nating i-suggest neto, hanggat maaga pa, okay? Hanggat maaga pa, hindi pa siya gaano ka lala talaga, okay? Mainam po na ilapit nyo na siya sa mga nakakaalam paano po ayusin yung mga ganitong cases. Or, ilapit nyo na siya sa mga nail technician, mga professional nail technician, na kayang ayusin po yung Kasi kapag po tumagal, it may cause damage talaga all over the nail bed. So, hanggat maaari po, I do advise na as soon as possible, kailangan po na ma-prevent po siya ng maaga. Hindi po natin, kagaya ko, medyo pinabayaan ko talaga ng mahabang kasi 2 weeks pa po yan. Okay? So, ayun. Kaya siya nagkaroon ng ganito. And it may cause damage pa. Parang kakainin niya po kasi yung pinakaloob-looban ng skin po niya. Like mga tissue na meron dito sa pinaka-nail bed natin. Okay? So, hanggat maaari, kung meron ka nang nakita unusual sa nail bed mo, ilapit nyo na ho siya siguro sa doctor, or much better, lumapit po kayo sa mga nail technician na magaling mag-treat ng infected areas like nail fungus. Okay? So, ganun po siya. So, andito na tayo sa how, when, and what. Siguro what is i-include natin. Okay? For example, dito tayo sa page na to. Okay, what? Sulat ko muna ha. Okay, what? Siguro ang main discussion ng what is yung pwedeng gawin. What to basta i-Tagalog ko na. Ano ang pwedeng gawin? Ano ang pwedeng gawin? Okay? Sorry sa ko ha. Sorry. Sorry sa ko. Okay? What? So, ano ang pwedeng gawin kapag may fungus? Once fungus is, yung parang
tawag dito, lumala na yung fungus. Okay? As I discussed already na kailangan siyang ikat ng ikat para nang sa ganon magtatanggalan yung tumubong nails. Okay? Kasi sumasabay po kasi to sa sa pag angat ng nails natin. So during that time, hangga't maaari, i-cut down po natin yung mga na yan. So later on, once na ma-discuss ko na yan kung paano, so gagawin na natin. We will gonna prepare our sanitation equipment here. Like, meron tayong pang-cutting. Tawag dito? Nail cutter. Tapos eto, make sure na nakasanitize po talaga lahat na ito. Kasi, hindi ko po to gagalawin ng hindi siya sanitize lahat ng mga equipment. Kasi, as I mentioned, it's a very serious illness na tong ganitong incidents. So, ayun, eto lang po yung kailangan natin. Then, tsaka, tawag dito, alcohol. So, we will do it now para nang sa ganun makita nyo na yung gagawin natin procedure. So, basically, as a nail technician, siguro hindi siya advisable na yung ikaw-ikaw lang sa sarili mo. Lalo na hindi ka nail tech. Hindi ka nail tech or hindi ka experienced na nail tech, hangga't maaari, wag mo siyang basta gawin sa sarili mo. Okay? Especially sa mga nagdi-DIY lang na kasi kapag ka may mali ka na namang ginawa sa nails mo, hindi ko lang alam kung ano pa yung pwede niyang mag-cause ng baka siguro hindi lang discoloration yung mangyayari. Okay? So, I don't recommend na magdi-DIY ka, lalo na unexperienced ka sa mga ganitong cases. Hanggat maaari po, ulitin ko, ilapit nyo po siya sa mga nail technician, mga professional nail technician, lalo na't matatagal na po sa industriya. Or, if you are willing to pay from the doctors, you may see a doctor para nang sa ganon, ma-prevent yung mga ganitong klaseng incidents. So ngayon, isa-sanitize ko muna para nang sa ganun makita nyo kung paano nyo siya makita sa akin, paano ko siya tanggalin. At actually, wala akong idea kung anong itsura talaga ng niluloob neto. Hindi ko alam kung ano siya, kung anong meron dyan. So, we'll see. Ngayon ko palang makikita para nang sa ganon, makita natin lahat. Okay. Alam mo ba kung anong gagawin ko dito? I'm gonna try to cut it down yung affected area. Oo, ika-cut ko yan. Ngayon, dahil sa meron naman tayong ibang kagamitan dito na pwede natin siyang matakpan para kasi mamaya kapag na-i-cut ko kasi yung part na to, di ba papangit po siya? Eto, kapag matanggal na yan, papangit po siya. Ngayon, mawo-worry ka kung ano na naman yung solusyon para hindi siya magkaroon ng ganyan. Lalagyan ko po yan mamaya ng extensions. Kasi, based on my experience kasi, nung nagkaroon din ako ng ganito, pero mild lang naman, nilagyan ko lang ho siya ng gel extensions, pang extensions, okay? Yung parang builder. Nilagyan ko lang siya ng builder. Mas madali siyang nakakahinga, mas madali po kasi siyang tumubo. Okay? Tapos yun yung gagawin natin for today's video. So try nating i-cut muna yung natin. Nails natin. Sana maayos ko siya ng cut mo para okay. So tingnan mo, ganyan yung itsura. Hindi talaga siya normal. Okay? Wait lang, ayusin lang natin ito.
Pagpasensyahan nyo na at medyo pero check nyo na lang ha. I do suggest na dahan-dahanin nyo lang ng pag-cutting. Kasi kapag binigla nyo kasi ng cutting, baka sasagad naman to sa pinakabalat ng nyo. Kaya dahan-dahan lang. Hindi mo naman kailangan magmadali. Okay. Tingnan mo gaano ka worse yung ginawa ng fungus na to kapag hindi natin ma-remove. Ayan. Ayan o. Kinain na niya yung pinaka balat neto dito sa layer ng natin. So, hindi na talaga siya normal. Ayan o. Diba kasi kapag normal nails pa to, hindi talaga yan nakakat ng basta-basta dito. So, since meron ngang tumubong nail fungus dito, so, ganyan yung naging sitwasyon niya ngayon. So, hindi na siya normal talaga kapag hindi natin to kukunin. So, dahan-dahan lang po ha. Hindi siya pwedeng biglain. Then, try mong i-press down din. Baka kasi balat na yung pinakailalim. So, ayun, dahan-dahan lang talaga. Pero mamaya, kapag ikakat ko naman to eh. Okay, again, hindi siya recommended kapag ikaw lang ha. So, hanggat maaari, ilapit nyo siya sa mga yung kuko ko nga, hindi ko nga naayos eh. Pero ayusin natin to sa abot ng aking makakaya. Okay? Ayan o. Medyo malapit na siya sa pinaka-skin ko. At least man lang, kapag nakat na siya, hihinga naman yung part ng ng pinaka-nails ko. Okay. Ito, medyo masakit na yung part na yun. Try pa natin i-cut yung area na to. Pag ipipress down ko kasi ng pag ganon, medyo nakakapa ko pa yung niya. Kaya dinahandahan ko lang kung saan ako pwede mag-cut. Oh, ganon yung naging epekto. So, ngayon, based sa nakita ko dito, kapag ipipress down ko kasi yung part na to, wait lang ha. I-zoom in natin. Para makita niya. Okay. Kapag ipipress down ko kasi to, ito. Ayan. Balat na ho siya. So, supposed to be, ang kinain lang ng fungus na to hanggang dito. Kumbaga, kaya lang siyang patubuin, then cut tayo ng cut. Okay? Kapag katutubo na yan, cut lang tayo ng cut para nang sa ganon, yung affected na area, makakahinga kahit papano. Okay. Konti lang yung kinat ko kasi medyo masakit yung part kasi. Ito. Medyo balat pa kasi natin to. Wait lang ha. Try natin. Ayan. Kakalat pa yan kapag hindi natin matrim ng matrim. Actually, meron namang parang
pinapatak na antifungal na treatment. Nabibili ho yan sa Mercury Drugstore. Maliit lang siya na bottle na ipapatak mo lang siya 1 to 2 a day. Meron yung nabibili doon. So, mura lang po yung mura lang yung halaga nun. So, pwede nyo siyang patak-patakan para siguro. Do hindi ko pa siya na-experience patakan kasi pinapabayaan ko nga. So, ayun. Try ko ngayon na to. I-scrap. Eto, masakit na kasi to dito na part. Lilinisan lang natin bago natin lagyan ng something. Okay. Ito, masakit na kasi yung part na to. Okay, try natin ikat, ha. Dahan-dahan lang. Okay. Okay. Siguro hanggang dyan lang yung kakayanan nating ikat. Okay. So, since sa palagay naman natin, hindi siya, okay, based on my, based on my feel, hindi siya kayang ikat pa until here. So, napansin natin yon kasi bakit? Maayos pa po yung pinaka-area ng na to, ng part na to. So, medyo masakit siya. Medyo may laman pa siya, in short. Okay? Hahayaan na lang natin tong tumubo ng tumubo, ikat ng ikat. Then, I do advise na kung sakaling ikaw na nasa poder ko, hindi na lang siya takpan ng nail extension or something. Buti sana kung nakat natin from here up to here. Kaso, meron pa po kasi siyang laman sa loob na hindi ko kayang ikat ng until here. Okay? Meron pa siyang laman sa loob. So, in short, hahayaan lang ho natin to. Siguro bibili ako, or I'm gonna try to buy the drop na nail fungal, yung parang droplets. Papatak-patakan ko na lang kamo to. Then, I update you kung anong nangyari sa pinatak kong fungal treatment na droplet na yon. So, ayun, as of now, hindi ko pa siya recommended na lagyan ng anything na maka-cover up to kasi medyo malaman pa po yung nasa loob. As you can see, kapag i-press down ko po siya, hindi pa siya totally na kaya siyang ikat. Ayan. So, hindi ko siya gagalawin. I do suggest na hayaan lang ho siya na tumubo. Kapag patubo na siya ng patubo, saka natin siyang ikat. Saka po siya natin lagyan ng gel builder na tinatawag. Okay, so, for the part 2, ayan, i-follow nyo ako. Para sa part 2 na yon, updated kayo sa nagiging resulta neto. Okay? Papatakan natin to ng fungal. Then, saka natin lagyan ng final na results sa gel builder. Okay. So, as of now, guys, sa ngayon lang muna is, eto muna yung maka-cover up natin. Kasi wala Wala rin akong magagawa. Ayan Wala rin akong magagawa today. Kasi ang akala ko, kaya na siyang ikat talaga from here.
So, ayun. Maraming salamat sa panonood. So, sana meron tayong kahit paano natutunan sa video na to. Then, ayun. Tune up lang guys. Bye-bye.